Ano po yung masasabi nyo dito sa pag-fine nila kay President Digong, former President, kay Bongbong, kay Bongo at saka kay Bato de la Rosa, itong crimes against humanity na pinail sa Congress? Wala pa naman pinafile, pero sabi ng Pangulong Marcos, ito daw ay ipinahubayan niya sa Department of Justice. Ngayon, kung ang magiging basis ng kanilang pagpa-file ay yung mga nakuha nilang statement doon sa hearing, I don't think that it is admissible in evidence. Kasi una, 'di ba, yung mga tinanong doon ay they are not assisted by counsel na rigorous talaga na katulad ng iniimbestigahan ka. Doon yung counsel is only to advise. They will not be able to protect your rights there. Bakit? Yung counsel doon hinaharas nga eh. Anong sabi ni Dan Fernandez sa counsel? Hindi kailangan dito ng abogado. Google lang pwede na. Oh, di ba? Oh. Ganun. So para sa akin no, it will not stand in court unless they would be able to find independent sources na magpapatotoo sa kanilang mga akusasyon. And I do not believe in Guban. They are circling kay Guban. Guban is a convicted felon. He has nothing to lose. Di ba? Pwede pa siyang makalaya kung gandahan niya yung drama niya tungkol kay former President Duterte. Pag mapakonvict niya si Duterte, baka pwede pa siyang makalaya. Regaluhan siya ng gobyerno. He has nothing to lose. Sira na yung kanyang reputasyon. He is incarcerated. He has been convicted. Bakit tayo maniniwala sa kanya? Yun. Yun po. Maraming salamat, sir. Okay po.